Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi ng Korte Suprema, mula February 6, kung gustong sampahan siya ng impeachment, pwede na uli. Pwede na uli. At ito yung mahirap. Ito yung mahirap sa impeachment ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan, sa 2026. Mas marami ngayon, mga kabunyog, mas mahirap ngayon ang sitwasyon niya. Bakit? Bakit mas mahirap yung sitwasyon niya ngayon sa 2026 na impeachment niya sa February? Una, karamihan ng senador hindi na kanya. Baliktad nitong nakaraan. Nitong nakaraan, sila Chis Escudero, kontrolado nila ang liderato ng Senado. Sila Jingoy Estrada, si Joel Villanueva, sila Alan Peter Cayetano. So dati, ang Senado ay hawak ni Sara Duterte. Karamihan ng mga senador tulad nila Chis, Jingoy, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano ay makasara Duterte. Kaya napigilan nila yung impeachment ni Sara. Ang ginawa ni Chis Escudero, hindi inaksyonan kaagad yung impeachment na final noong February 5, 2025. Hindi sinunod yung nakalagay sa konstitusyon na trial shall proceed forthwith. Pero ngayon hindi na yan. Hindi na yan. Ang Senado ngayon ay hindi na maka-Duterte. Sila Senate President Soto, sila Ping Lacson, sila Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, Deputy Majority Floor Leader. Si Ping Lacson, ano yan? Senate President pro tempore. Di ba? Wala na. Ang Senado ngayon, itong Senado ngayon sa 20th Congress na Senate, wala, hindi ito makasara Duterte. Pangalawa, ang ombudsman noong sinulong yung impeachment ni Sara last year ay si Martires. Si Martires ang ombudsman noon. Ngayon wala na. Ang ombudsman ngayon ay si Boying Rimulya. Bakit importante ang ombudsman sa impeachment? Makakatulong yan pag-produce ng mga ebidensya. Sino ang kukuha ng mga dokumento ng AMLAC? Ombudsman yan. At once na makuha yan ng ombudsman, pwede nang ibigay ng ombudsman sa mga miyembro ng Kamara na magsusulong ng impeachment. Kaya yung Senado ngayon ay kapag sinulong ang impeachment ni Sara, aaksyonan agad yan ng Senado. Ang ombudsman ngayon ay hindi yan makasara Duterte. Hindi tulad noon. Kumbaga noon kasi mga kabunyog, mga kababayan, lahat kakampi ni Sara maliban sa Kamara. Yung ombudsman noon hindi katulong ng Kamara sa impeachment ni Sara kasi si Martires yun. Yung Senado noon, makasara Duterte. Ngayon hindi na. Hindi na ngayon yan. Di ba? Kaya nararamdaman niya ni Sara. Nararamdaman niya ni Sara. Iba itong impeachment sa February. Kung isusulong yung impeachment sa February, mahihirapan sila Sara na pigilin yan. Kasi yung Senado, hindi nila hawak yan. Ang ombudsman, hindi nila kakampi. Di ba? Tingnan nyo yan. Ombudsman, Senado, yan. Ang isa pa dito, ang malinaw dito, mag-i-eleksyon na sa 2028. Kaya sisiguraduhin ng grupo ng Marcos, ng kampo ng Marcos, na hindi makatakbo si Sara sa 2028. Kaya talagang ipipilit na yung impeachment sa 2026. Ipipilit yan. Pipilayan yan si Sara para hindi maging kalaban sa 2028. Kailangan niyang madesisyonan sa 2026. Nakikita nyo na mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, yung lahat ng lamang ni Sara noong 2025
kakampi niya ang ombudsman, kakampi niya ang Senado. Oh, 'di ba? Ngayon wala na 'yan. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, wala sa side ni Sara ang yung mga bagay na nakatulong sa kanya noon para hindi maisulong ang impeachment. Ano ba yung nakatulong sa kanya noon? Hindi inaksyonan ng Senado. Dinilay ni Chis Escudero. Sinuportahan siya nila Jinggoy. Sinuportahan nila Cayetano. Sinuportahan nila Joel Villanueva. O ngayon wala na yan. Wala na. Ang tanong, makalusot pa kaya sa Kamara ang impeachment? Yes! Yes! Unang-una, may magsusulong pa kaya ng impeachment? Yes! Sino ba ang mga nagsulong ng impeachment noong 2025? Ay di ba Akbayan sa Mamayang Liberal, Tindig Pilipinas? Pangalawa, yung Makabayan Black. O, pangatlo, yung mga clergy. Yang mga grupo na yan, hindi naman magbabago ng paninindigan niya. Ang Makabayan Black, nagsabi na ang bayan muna at ang bayan, sila Teddy Casino, handa na naman silang i-refile ang impeachment sa February 6. O, di ba? Kaya, okay, may magpa-file ba uli ng impeachment? Yes, nagsabi na ang bayan, sila Teddy Casino at bayan muna, i-refile nila uli. O, sigurado na. Sino pa yung pangalawang nag-file? Yung grupo ng bayan at saka Magdalo, sila Layla, sila yung grupo ni Trillanes. Nagsabi na rin si Trillanes, magpa-file uli sila ng impeachment. Oh, di sigurado na. Sigurado na. Oh, di ba? Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment nung nakaraan, nandyan pa rin. Bayan muna, bayan sa Magdalot, Mamamayang Liberal, yung mga clergy, di mayroon na. Ang tanong, makakuha kaya ng 1/3? 1/3 lang naman yung kailangang boto ng mga kongresista. 1/3. Ang 1/3, ilan ba yan? Ilan ba yan? Ha? Ang 1/3, kung 300, di 100. Di ba? Kung 300 ang kongresista, ang 1/3, 100. Ay mukhang 320 yata ang kongresista. Di sabihin, 320 ba? 320? Sabihin na nating mga 110. Sigurado ka na, sa tingin nyo, hindi ba makukuha ang 110? Sigurado makukuha ang 110. Noon nga, ang nakuhang boto ay endorsement kay Sara ng impeachment ni Sara, 200 plus. Ay pinakita naman talaga kasi noon ng Kamara na karamihan ng kongresista para sa impeachment ni Sara. Ngayon, hindi naman kailangang makuha uli yung 215 o 210 o 250. Hindi. 110 lang. 110 lang. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? At ang isa pa, palapit na ang elections ng 2028, hindi pwedeng hindi na i-impeach si Sara. Kailangan na yang ma-impeach para mapilayan bago ang 28. So yan na. Okay? So, ano ba ang pinakauna? Una muna, mga yung magpa-file ng impeachment, mayroon na. Bayan muna, Akbayan, Magdalo, nandyan pa rin. Pangalawa, makuha kaya ang endorsement ng 1/3 ng Kongreso, Kamara? Yes. Pangatlo, ang pinasa sa Senado, aksyonan kaya kaagad ito ng Senado? Yes. Kasi sila Soto at Lacson ang liderato ng Senado. Sila Risa Hontiveros. Hindi ito tulad nung panahon na ang mga leader ng Senado ay tao ni Sara Duterte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Malinaw. At noon, hindi katulong ang ombudsman. Ngayon, katulong ang ombudsman. Tutulong ang ombudsman para sa mga ebidensya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.